Sa Tagalog, kawikaan, Proverbs 23:4, huwag kang mainip sa pagyaman. Labor not to be rich, mga minamahal. No? Huwag gagawa ka para yumaman, huwag daw po. Pakaiman po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Sino bang ayaw yumaman, minamahal ko? Pero hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin ng kayamanan. Amen po ba? Basahin po natin, no? Huwag kang mainip. Balikan po natin. Huwag kang mainip sa pagyaman, tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Kasi kahit ngayon, tanongin mo mga tao, yun ang nasa isip nila, pagyaman. Pero tayong mga Kristiyano, mga minamahal, hindi po, alam kasi natin, itinuturo kasi sa atin ang Biblia kung ano ang totoong kayamanan. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Yung mga kayamanan dito sa lupa, praise the Lord, pinagpapala tayo dahil tapat ang ating mahal na Panginoon, totoo ang kanyang pangako, hindi niya tayo pinababayaan, hindi tayo pinagkukulang. Pero yung mga kayamanan dito sa lupa, minamahal, lumilipas, nawawala, hindi natin madadala. Amen po ba? Ang totoong kayamanan ay yung mapapakinabangan natin magpasawalang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay na walang hanggan, kayamanan naggaling sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya wag daw tayong minamahal, sabi ng Biblia, minamahal, magmarunong sa ating sarili. Kahit naririnig mo na yung Word of God, eto pa rin yung sayo. Eto pa rin ang nasa isip mo, minamahal. Sa verse 5, ang sabi ng Biblia, will thou set, iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Will thou set thine eyes to nothing? Ibubokus mo ba daw yung mata mo sa nawawala? Sa mauubos? Sa masisira? Sa hindi mo madadala? Ipopokus mo daw ba yung mga mata mo dyan? Siyempre hindi. At sinasabi pa ng Biblia, sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na pakpak, gaya ng agila, magkakaroon ng pakpak, lilipad, mga minamahal sa dakong itaas. Marami po, minsan, nag-ipon ng pagkalaki-laki, milyon yung naipon. Totoo po ito. Tapos, na-scam, nadaya, may scammer, na-hack. Kawawa, mga minamahal. Doon may pakpak. Amen po ba? Amen po ba? May pakpak. Kaya, sinasabi ito ng ating mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, upang wag natin i-focus yung ating mga mata, yung ating puso, yung ating isip sa mga material na bagay. Wag ko samantalahin natin yung pangako ng mahal na Panginoon, gagawa tayo para sa kanyang gawain, susundin natin ang kanyang kalooban, magtatapat tayo, dahil sa mga bagay na ito, may kayamanan tayo sa langit na hindi nasisira, mga minamahal. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Deuteronomy, ang Diyos po ang nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo magkaroon ng kayamanan. It is the Lord that give us power to get wealth. So kaya palang ibigay ng Diyos, mga minamahal. Siya ang magbibigay. Pag ikay bigyan niya ng kapangyarihan na magkaroon ng kayamanan, bibigyan ka niya, minamahal. Magkakaroon ka ng kayamanan. Sabi po, dahil ito daw po ay pangako. Deuteronomy chapter 8 verse 18, kindly po, Deuteronomy chapter 8 verse 18. From the book of the Deuteronomy chapter 8 verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang Kanyang papagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Amen. Palapakan po natin ang salita natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ano sabi ng Biblia? Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos. Alalahanin po natin. Sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan.
kung gayoy pinagpala ka, kung ngayon po na-elevate yung ating pamumuhay, mga minamahal, anong sabi ng Biblia? Ang Panginoon ang nagbigay ng kapangyarihan upang magkaroon tayo ng kayamanan. O, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Wala tayo nito dati. Amen po ba? Amen po ba? Pero ngayon, meron na tayo. Nung tayo nagtapat, nung tayo maglingkod sa Diyos, nagugulat tayo. Yung mga blessing na ito, wala ito sa atin dati. Pero ngayon dumating. Bakit? Ang Panginoon ang nagbigay ng kapangyarihan upang ikay magkaroon ng kayamanan. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang mga Kristiyano talagang taas kamay. All the glory belongs to the Lord. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay sa Diyos. Amen! Amen! Ang sabi ng Biblia, upang kanyang papagtibayin. Pangako pala ito ng Diyos, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan. Tipan means pangako o saad. Na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. Gaya nga sa araw na ito. Ibig sabihin, not only on that day, but on this day. Hindi lang nung araw na yon na sinabi niya po ito, kundi on this day, sa araw na ito. Kumbaga, sa bawat araw, mga minamahal, tutuparin ang Diyos ang kanyang pangako, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo ng malakas para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Totoo, may mga kapatiran po ako nakausap. Sabi nila, Brad, nung wala pa ako sa mahal na Panginoon, napakahirap talaga. Pero nung naglingkod ako sa mahal na Panginoon, lalo na nasubukan ko yung pagbibigay, sabi niya, nagugulat po siya. Umiiyak siyang nagsasabi sa akin, Brad, lahat ito dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal po niyo. See, tayo mismo ang nagpapatotoo na tapat ang Diyos natin. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya mga naman, siya po ang magbibigay. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabahala. Magtapat ka lang. Sunod ka. Magbigay ka. Minamahal yung mga payo ng Biblia. Gawin mo, mga minamahal. At ang Diyos ang nagsaad. Saad niya po ito eh. Pangako niya pala eh. Bibigay niya po dahil pangako niya. Sabi niya, siya ang magbibigay ng kapangyarihan upang ikay magkaroon ng kayamanan. Ibig sabihin, hindi mo after ang kayamanan, ang after mo ang kaharian ng Diyos, ang after mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang after mo buhay na walang hanggan, dahil ang Diyos nalulugod sa iyo. Hindi, di ba? Si King Solomon, ang sabi niya, mahal na Panginoon, bigyan mo lang ako ng pusong nakakaunawa. Bigyan mo ako ng katalinuhan, bigyan mo ako ng karunungan. Paano ko pangalagaan ang bayan ng Israel? Ang sabi ng Diyos, humingi ka ng karunungan, humingi ka ng pag-unawa, ibibigay ko sa iyo. Hindi ka humingi ng kayamanan, ibibigay ko rin sa iyo. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang ibig pala sabihin, mga minamahal, palugdan mo ang Diyos. Amen. Amen. I-focus mo sa Diyos ang iyong puso't isipan. Maglingkod ka. Darating po yan. Darating po yan. Bakit? Pangako yan ng Diyos. Dumating naman. Amen? Amen? Dumating. Oh. Kaya, mga minamahal, totoo, beloved, welcome po sa ating beloved Ma'am Maria Linscans, minamahal from Australia, no? Nandito po siya ngayon, minamahal from Australia. Salamat sa mga lapin. Grabe mga minamahal, makapatiran po doon. Wala talagang gawain. Siyang una doon, minamahal. Tapos na-gathering ibang mga kapatiran po doon, mga minamahal. At pinagpala po mga minamahal. Talagang mga kapatiran po doon. Pinagpala sila. Materially, financially, pinagpala po ng ating mahal na Panginoon, mga kapatiran doon. Pero alam niyo po, mas busog sila ngayon dahil may gawain na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, kahit pala material blessing nandyan, kulang pag walang gawain. Pero pag may gawain, may material blessing, wow, nandyan na po lahat. Kompleto na ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Meron po akong mga
verses dito, minamahal, sundan niyo po ako, mga advices po ng ating mahal na Panginoon from the Bible, no? About money, patungkol sa pera. Sabi po ng Proverbs, pag ginawa po natin ito, we are laying up treasure in heaven, no? Nag-iipon po tayo ng kayamanan sa langit pag gagawin po natin ito. Proverbs chapter 22 verse 9. Sige po, natin po sunod-sunod. Be generous in giving. Maging mayaman ka sa pagbibigay. Yung galak ka magbigay, mga minamahal. 22 verse 9. From the book of the Proverbs, chapter 22, verse 9. He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. Ang mga magandang loob na mata ay pagpalain, sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. Palapakan po natin ang salita ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. So yung mga may magandang loob, mga minamahal, tutulong talaga po yan. Amen po ba? Amen po ba? Proverbs chapter 11:26, ito naman pinamahal, kung meron tayong halimbawa business, no? At sa tingin natin mga minamahal, mas makakatulong ito kahit hindi gaano tayo makakuha ng income, pero makakatulong sa ating kapwa. Maganda po yan, kalooban po yan ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Itong mga bagay na ito, pag ginawa natin, nag-iipon po tayo ng kayamanan sa langit dahil itong mga nakasulat dito mga minamahal, ito ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Proverbs chapter 11 verse 26, mga minamahal. From the book of the Proverbs, chapter 11, verse 26. He that withholdeth corn, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan, ngunit kapurihan ay mapasaulo niya sa nagbibili niyaon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba pag halimbawa, kulang ng bigas, kulang ng palay o kaya mais, no? May mga businessman na mababa yung presyo ng bigas, mababa yung presyo ng mais. May mga businessman mo, inatago nila. Ilalabas na lang nila yung mais pag mataas na yung presyo. Kahit na nakikita nila na maraming nangangailangan, maraming nagugutom kasi mahal nga eh. Ang mababa nga yung presyo, ayaw nilang ilabas. Ilalabas nila pag mahal na. Kumbaga, may kapakinabangan. Pero sa mga Kristiyano, katulad kay Joseph, time ni Joseph, mga minamahal, marami siyang trigo. Nakita niya yung mga tao nagugutom na kasi taggutom na po ng mga time na yon. So yung palang purpose, pinag-ipon ng mahal na Panginoon si Joseph ng trigo para kung panahon ng pangangailangan, may makakain ng mga tao. Although bumibili sila, pero ang importante ron, yung kanilang pangangailangan ay natutugunan. Kasi paano bibili ang tao kung walang mabibili? Pagkatapos meron ka palang ibibenta, hindi mo naman binibenta. So sabi ng Biblia, susumpain. Kaya ibig sabihin nito mga minamahal, kahit maliit ang income mo, sa mga businessman po ito, pero nakikita mo naman na maraming matutulungan, kalooban yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag na po tayong tatanggap ng mga, sa Tagalog, ano to, yung lagay, o bribe, o suhol, para gumawa ng masama. Huwag na po natin ito tatanggapin. No? Hindi tayo pagpapalain. Proverbs chapter 17, verse 23. Don't accept bribes. From the book of the Proverbs, chapter 17, verse 23. A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment. Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan upang ipahamak ang daan ng katulan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Siyang 17. Proverbs po sa Tagalog. 17:23 sa screen po natin na mahal. Sa lyrics. Kindly po. Proverbs chapter 17 verse 23. Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan upang ipahamak ang daan ng kahatulan. Kahit mali na po, minamahal, basta makatanggap siya ng suhol, gagawin niya. So wag daw po, hindi po ito ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kahit hindi ka na kumita ng pera, basta wag kang gagawa ng masama.
dahil kaya kang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa matuwid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon na minamahal. Everybody say, praise the Lord. So wag tayong magtatanggap ng bribe, mga minamahal, para yung masama kumbaga yung matuwid, babaliin, no? Dahil sa suhol. Wag na po, mga minamahal. Proverbs chapter 19 verse 17, kapag ikaw daw po ay tumulong sa nangangailangan, lalo na po sa mga totoong nangangailangan, minamahal, ang sabi ng Biblia, para kang nagpapautang. Tulad ka sa nagpapautang sa mahal na Panginoon. So, hindi man sila makabayad dahil totoong mahirap, totoong nangangailangan. Everybody say, praise the Lord. Hindi man sila makabayad, ang mahal na Panginoon ang magbabayad sa iyo. O, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Proverbs 19 verse 17, mga minamahal. From the book of the Proverbs, chapter 19, verse 17. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kapag ikaw ay tumulong sa nangangailangan, yung totoong nangangailangan, minamahal, ay katulad sa nagpautang ka sa mahal na Panginoon. Imagine, siyempre, hindi mo na iniisip yung mga tinulungan mo dahil nasa pangangailangan niya sila. Hindi mo iniisip na sila'y makakabayad sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hindi mo iniisip yon. Ngayon, dahil hindi mo iniisip, mga minamahal, katulad daw pala yan sa nagpapautang ka sa mahal na Panginoon. So, imagine mga minamahal, kapag makatulong tayo dun sa mga nangangailangan talaga at hindi natin iniisip ang kapalit, kumbaga, walang nagpilit sa atin, kusang loob dahil nakikita natin totoo silang nangangailangan, tinulungan natin, hindi tayo naghihintay ng kapalit, lahat magsabi ng praise the Lord, ang mahal na Panginoon ang magbabayad, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi na po masamang mag-store para sa hinaharap. Hindi po ito yung sinasabing nagpapayaman. Kumbaga naglalaan lang ng para sa mga darating. Hindi po yun masama. No? Ang sinabi lang yung naghahangad, nagtatrabaho para yumaman. Pero yung nagtatabi ka para sa bukas, para sa pangailangan, just in case, yung mga tinatawag na just in case, ito po ay biblical. Hindi po yan masama, mga minamahal. Proverbs chapter 21 verse 20, store up for the future. Proverbs 21 verse 20. From the book of the Proverbs, chapter 21, verse 20. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. May mga mahalagang kayamanan at langis sa tahanan ng pantas, ngunit ito'y sinasakmal ng mangmang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa tahanan daw po ng mga matalino, pantas, o marunong, binibigyan ng wisdom ng mahal na Panginoon, may makikita ka mga minamahal na wealth. May makikita ka ng mga ari-arian na mapapakinabangan. Dahil siyempre, yung mga wise, yung mga Christians, nagtatabi po yon. Hindi po yun sila waldas. Pero yung sabi ng Biblia, yung mga masamang tao, mga minamahal, waldas daw po. Kumbaga, ubus-ubus ba? Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, hindi masamang magtabi ka para sa bukas. Hindi rin maganda, ulitin ko, hindi masamang magtabi ka para sa pangangailangan mo, bukas, mga minamahal, o sa hinaharap. At hindi naman po maganda, mga minamahal, kung ikaw ay waldas. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi po maganda kung ikaw ay waldas. Mas maganda pa yung nagtatabi ka kasi hindi mo alam ang bukas. Kaya nga po hinangaan yung mga umigas, yung mga ants, mga ulmigas. Hinangaan ng Biblia, mga minamahal, dahil pag tag-init, nagtatabi sila ng pagkain. Pag dumating yung tag-ulan, hindi sila magutom kasi may naitabi sila. So, wisdom daw po yun. Samantalang yung grasshopper, yung apan, lukso lang ng lukso, kain, lukso. Pagdating ng tag-ulan, puasa. Fasting siya. Wala siyang makain. Everybody say, praise the Lord. Kaya siguro yung mga malalaking
locust, mga balang, kakain ng hindi nila tanim. Diba? Mga locust, pag bumaba ng plantation, pag bumaba ng mga rice field, paglipad niyan, puro, pati tangkay, kinain na. Ganun pala yung trabaho ng mga grasshopper. Pero yung mga langgam, mga ants o ulmigas, hinahangaan ng Biblia dahil wise, nagtatabi, hindi waldas. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakuha niyo po mga minamahal? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At itong last natin mga minamahal, we have 2 last verses. Be careful about borrowing. Mag-ingat daw po tayo sa paghiram, pag-utang, paghulam. Mag-ingat mga minamahal. Bakit po mga minamahal? Kasi baka daw tayo po ay matrap. Hindi ka na makalabas sa utang na yan. O kumbaga, mahirapan ka magbayad. Amen. So wag daw, maging maingat. Hindi naman masama, basta magbayad lang, maging maingat. Kasi baka sobrang laki na. Hindi mo na malaman paano mo babayaran. Proverbs chapter 22 at maging alipin ka na nito. Maging alipin ka na ng nagpautang. Proverbs chapter 22 verse 7, mga minamahal. Second to the last verse po natin. From the book of the Proverbs, chapter 22, verse 7. The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. Ang mayaman ay magpupuno sa dukha, at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga po tayo, ayaw nating maging manatiling mahirap. Amen po ba? Amen po ba? Kasi yung mga mayayaman, niluluk down nila yung mahirap. Pero mapalad tayo sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Sa ating pagpatuloy na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Inangat ng ating mahal na Panginoon ang ating mga kabuhayan, mga minamahal. Mismo mga kapitbahay natin, nakatingin, akala nila, dadalo ka palagi, mga minamahal, akala nila mapobre ka. Kasi dalo ka ng dalo. Hindi nila alam, nandito ang totoong kayamanan, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Amen! At sabi ng Biblia, ito po yung dapat natin pag-ingatan sapagkat yung nangungutang o nanghihiram ay alipin, totoo po ito, nagiging alipin ng mga nagpapahiram. Amen po ba? Pero minsan iba, matapang pa yung nangungutang. Kesa nagpapautang. Huwag natin gawin yun. Pag nangutang ka, bayaran mo. Minsan nakikita natin, di ba? Lalo sa mga unbeliever, mas matapang pa yung nangungutang kaysa sa nagpapautang. Ang nangyayari tuloy sa nagpapautang, nagkakasakit dahil puro stress. Kasi hindi siya binabayaran. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Huwag po tayo papayag, kuminsan naman, dahil sa utang, yung mga magkakapatiran, nagkakaroon ng gap. Nagtatampuhan na. Kaya naman, yung nagpautang o yung nangutang, hindi na dumadalo. Isipin niyo po, mga minamahal, nagkaroon ka ng gap sa iyong kapatid dahil sa utang. Tama? Mali. Mali, di ba? Mali, di ba? Mali. Naging gap, naging dahilan ng gap niyo yung utang. Everybody say, praise the Lord. Siguro, medyo na-stress yung nautangan, pero wag nating gawin yon. Bakit mga minamahal? Kasi kung dahil sa utang, lalayo ka sa mahal na Panginoon, ibig sabihin yung kaligtasan mo, mas mahalaga pa yung utang kaysa sa kaligtasan mo. Amen po ba? O kaya hindi ka nadadalo, ikaw ba yung nagpautang, ikaw ba yung inutangan, hindi ka nadadalo dahil sa utang, mas mahalaga patuloy yung utang kaysa pangako ng mahal na Panginoon. Tama po ako, di ba? Pero kung magpapatuloy ka, magpapatawad ka, magtitiwala kami na mahal, walang problema na hindi kayang lutasin na ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Oh, ito po, ang Diyos magpo-provide. Kami minamahal ng itong ating mga properties. Malalaking halaga po ito, mga minamahal.
Hindi nga namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad, mga minamahal. Lupa, mayroon pa tayong inuupahan noon sa Talisay City. Nagpapatayo pa tayo dito. Nung lumipat naman tayo, nag-umpisa tayo mga building. May mga nagtatrabaho, mga minamahal. Hindi namin alam saan manggagaling yung pambayad, yung pangsweldo, yung panggastos, yung pambili ng materyales. Pero ang Diyos natin ay provider, mga minamahal. Nakikita nyo naman. Palapakan po natin ang ating mahal. Kami, nagugulat kami. Kaya ibig sabihin, walang problema na hindi kayang lutasin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal. Kaya huwag maging dahilan. Huwag maging dahilan po, mga minamahal. Huwag talaga. Yung mga utang-utang na yan, minamahal, maging dahilan. No? Kasi yan po yung ating naoobserbahan, minamahal. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag nakafocus, mga minamahal, yung ating puso, nagpapahalaga tayo sa kayamanan natin sa langit, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, wala kang dapat ipag-alala, mga minamahal ko, sa lahat ng ginagawa mo para sa mahal na Panginoon. Mga pagtulong mo, yung mga pagbibigay mo, mga minamahal, lahat yan, mga minamahal, huwag kang mag-alala. Siyempre, minsan nauubos, lalo na kung pagkain, nauubos, lalo na kung pera, mga minamahal. Pero huwag kang mag-alala. Dahil bunga yan ng pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, hindi yan kakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Ginagawa mo yon dahil gusto mo makapag-ipon ng kayamanan sa langit. Amen po ba? Ginagawa mo itong pagtulong, ginagawa mo para sa ikabubuti ng gawain, para sa ikabubuti ng iyong kapwa, para sa ikabubuti ng iyong kapatid. Ginagawa mo, minamahal. Nakikita ka man ng tao, hindi, mga minamahal, hindi yun ang mahalaga. Nakalimutan man nila o hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, hindi yan kinakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil bunga yan ng pag-ibig mo sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo yan gagawin kung hindi yan pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ginagawa natin dahil alam natin dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, minamati pong last verse, at pagkatapos ito, awitan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hebrews 6, Gs. From the epistle of Paul to the Hebrews, chapter 6, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, with which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Sapagkat ang Diyos ay hindi iliko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsipaglingkod kayo. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na hindi tayo pinabayaan ng ating napakasarap po gumawa para sa mahal na Panginoon. Hindi mo iniisip yung kapalit. Nagugulat ka na lang, mga minamahal, nagdaratingan ng mga pagpapala sa iyo. Hindi mo alam kung saan galing. Paano nangyari, mga minamahal? Pero dahil ang Diyos pala, nakikita niya ang iyong ginagawa at hindi niya kinakalimutan lahat ng iyong ginagawa para sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, ng iyong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos hindi ka lulugihin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka lulugihin. Kung iisipin niya natin, mga minamahal, tayo pa nga ang may utang sa Diyos. Amen po ba? Hindi natin kayang bayaran ang mahal na Panginoon kahit yung hininga mo lang ngayon. Ilang oras kang nakaupo dyan, yung hangin na nilanghap mo, hindi mo kayang bayaran. Kung babalikan pa natin mula nung ipanganak ka, napakalaki na ng dapat nating bayaran. Plus, kaligtasan, buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, napakaganda ng buhay natin ngayon sa paglilingkod sa Diyos. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga